Okay, sige, himayan natin to. May mga source kang binahagi at parang ebidensya ito sa isang parang cosmic courtroom drama. Seryoso? Oo, magandang analogy yan. Kasi may malaking akusasyon, may batas na kailangang ipagtanggol, tapos may mga star witness yung mga martyr. So ang mission natin ngayon, i-assemble natin yung mga piraso ng ebidensya, Mm. mula sa unang tunog ng trompeta hanggang doon sa final verdict, para maintindihan natin kung paano, ayon sa mga tekstong ito, mananaig yung katarungan at pag-ibig sa dulo ng lahat. Eksakto. At ang ganda ng framing na yan kasi hindi ito basta-bastang timeline lang. Ito ay isang legal at moral na argumento na unti-unting nagbubuksan. Ah, okay. Ang fascinating dito ay kung paano bawat kaganapan mula sa pagtunog ng trompeta hanggang sa huling paghatol ay parang sumasagot sa isang napakatandang tanong. Na ano? Ang kautusan ba ng Diyos ay makatarungan at posible bang sundin? At yung mga star witness na binanggit mo, sila yung nasa sentro ng lahat ng ito. Sige, let's go. Magsimula tayo dun sa parang opening statement, yung tunog na nagsisimula ng lahat. Ang ikapitong trampeta. Anong meron dito? Ito yung tinatawag na huling trampeta. So kapag tumunog ito, parang may isang malakas na anunsyo sa buong universo Okay. na ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo. In short, tapos na ang pamamahala ng tao. Divine rule na. So parang change of management. Change of management, oo. Pero hindi lang siya anunsyo. Ito yung parang hudyat ng judge na, let the proceedings begin. Ito yung trigger para sa lahat ng susunod. At may binanggit ka pa dito na medyo mind-bending sa loob daw ng ikapitong trampeta na ito, nandoon din yung pitong salot. Paano yun nangyayari? Oo. Isipin mo na lang yung kwento sa Jericho, di ba? May 7 pare, 7 trompeta, tapos sa ikapitong araw, umikot sila ng 7 beses bago bumagsak yung pader. Oo, naalala ko yun. Parang ganun yung logic. Ang ikapitong trompeta ay hindi isang iglap na tunog. Isa siyang panahon kung kailan ibubuhos yung 7 huling salot. At sa dulo ng panahong yon, doon na mangyayari ang kasunod na malaking event. Okay, so a sequence within a sequence. At yung malaking event na yon ay yung unang pagkabuhay na mag-uli. Yun na nga. Dito na papasok yung mga star witness natin. Pero, teka, kasi ang linaw sa mga sulatin na binigay mo, hindi lahat kasama dito. Tama. Partikular na, tinutukoy ang mga martyr na saksi. Sila lang. Sila lang. Bakit parang ang exclusive naman yata? Paano yung ibang, alam mo yun, tapat na mananampalataya na hindi naman namatay para sa pananampalataya nila? Magandang tanong yan. Hindi siya usapin ng pagiging second class. Ito ay usapin ng role, ng papel. Role. Oo, kasi may 2 klase raw ng pagkabuhay na mag-uli para sa mga naligtas. Ayon dito sa mga source, may pagkabuhay na mag-uli para sa buhay at itong special na unang pagkabuhay na mag-uli. Okay, so magkaiba yun. Magkaiba. Itong una, para lang talaga sa isang specific na grupo dahil may specific silang papel na gagampanan sa cosmic trial na to. Sila yung tinawag para tumistigo. Tumistigo. Anong ibig mong sabihin doon? Dito na natin kailangang balikan yung pinaka-akusasyon sa korte, di ba? Ang sentral na argumento ni Satanas, ayon sa mga tekstong ito, ay simple lang. Ang batas ng Diyos, yung mga kautusan niya, imposibleng sundin para sa mga nilikhaan niya. Ah, Parang sinasabi niya, nagbigay siya ng rules na alam niyang babagsak din ang lahat. teka, sandali. So itong buong 1,000-year reign, itong special resurrection, lahat yan, hindi lang basta premyo. Hindi lang. Ito pala yung final piece of evidence sa isang cosmic level na kaso. Grabe. Parang sinasabi ng mga source mo, bago hatulan ng Diyos ang mundo, kailangan niya munang patunayan sa buong universo na patas yung rules of the game? Eksakto, yun ang buong punto. Hindi ito basta pagpapakita lang ng kapangyarihan. Ito ay pagpapatunay ng katarungan. Kasi kung tama si Satanas, kung ang batas ay imposibleng sundin, ibig sabihin, ang Diyos ay isang tyrant. Ang kanyang pamamahala ay pamamahala ng kamatayan kasi lahat siyak na magkakasala at mapaparusahan. Walang pag-asa. Pero
Bakit kailangan pa ng ebidensya? Hindi ba pwedeng sabihin na lang ng Diyos, ako ang Diyos, ito ang batas ko, ito ang panukat, period? Bakit kailangan pa ng isang test case sa katuanan ng mga martyr? Kasi ang pundasyon ng gobyerno ng Diyos ayon sa pananaw na ito ay hindi lang kapangyarihan, pag-ibig at katarungan. At para maging tunay yung katarungan, kailangan itong makita, maintindihan ng lahat ng nilalang. Okay, gets. Hindi sapat na sabihin niyang siya'y makatarungan. Kailangan itong mapatunayan. At diyan na pumapasok ang mga martir. Sila yung naging Exhibit A. Exhibit A. Sila yung mga taong, sa kabila ng mga kahinaan nila, pinili nilang sundin yung kautusan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa hanggang sa kahuli-huliang hininga. So, sa pamamagitan ng pagkamatay nila, pinatunayan nilang, kaya pala, posible pala. Ganun ba yung logic? Oo, pinatunayan nila na ang batas ay hindi pabigat kundi gabay tungo sa buhay at pag-ibig. At nang mamatay sila dahil sa pagsunod sa batas na yon, tapos binuhay silang muli, yun yung ultimate validation. Yung pagkakabuhay na maguli nila. Yun yung sigaw na natalo ang kasalanan, natalo ang kamatayan, at napatunayang wasto at makatarungan ang batas ng Diyos. At doon, checkmate. Wow! Yun yung moment na natalo yung argumento ni Satanas. Dahil napatunayang posible itong sundin, may basehan na ngayon para gamitin ito sa paghatol sa buong mundo. Okay, gets ko na. Yung why, sila yung Exhibit A. Ang linaw nun. Pero yung how naman, kung special event yung pagkakabuhay nila, ibig sabihin may mga naiwan? Marami. Anong nangyayari sa lahat ng iba pa yung mga hindi martyr habang nangyayari tong 1,000-year reign nila? Nasaan sila? Dito ngayon, paliwanag ng mga source, ang isang konsepto na madalas pagtalunan. Yung kalagayan ng mga patay. Kapag namatay ang isang tao, ayon dito, tatlo ang nangyayari. Sige. Una, yung katawang lupa, babalik sa lupa. Pangalawa, yung espiritu o hininga ng buhay, babalik sa Diyos. At pangatlo, yung kaluluwa, yung soul, yung pagkatao mo, hindi dumidirekso sa langit o impyerno. Hindi. So saan? Naghihintay ito sa isang lugar na tinatawag na Hades. Wow, rewind. So kahit si Haring David na sumulat ng Psalms yung tinawag na a man after God's own heart, ayon sa mga notes mo, hindi dumiretso sa langit? Ayon mismo sa mga tekstong ito, oo. Nakapila pa rin siya. Ganun ba? That changes everything. Malinaw na sinasabi na si David ay hindi umakyat sa langit. Tanging si Jesus lang daw ang nakaakyat doon pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Lahat ng iba pa, Grabe. mula kay Abraham hanggang kay Pedro, kasama na ang mga martir bago sila buhayin, naghihintay sa Hades. Grabe. May analogy pa nga ang ginamit dito sa mga source mo. Inihahalin tulad daw yung Hades sa altar ng handog na sinusunog. Medyo technical yun. Oo, Bakit yun ang comparison? kasi sa lumang santuaryo may dalawang altar, di ba? Yung altar ng insenso nasa loob, sa banal na dako. Yun yung sumisimbolo sa langit, sa presensya ng Diyos. Okay. Pero yung altar ng handog na sinusunog nasaan? Nasa labas, sa courtyard. Ito yung lugar ng sakripisyo, ng paghihintay bago ka makapasok sa banal na lugar. So parang waiting area. Parang isang waiting area, isang anteroom, bago magsimula yung main event. At yung sikat na eksena sa Revelation tungkol sa mga kaluluwa sa ilalim ng altar na sumisigaw. Oo. Ang argumento dito, nasa ilalim sila nitong altar, yung altar sa Hades, sa lupa, at hindi sa langit. At yung sigaw nila, hindi raw para sa personal na paghihigante, Hindi. kundi isang pakiusap na please tapusin na ang kasamaan, isetle na yung kaso, tama ba? Eksakto, isang panawagan para sa katarungan, para matapos na ang pagdurusa dito sa mundo. Okay, malinaw. So, tapos na ang 1,000 taon, napatunayan na ng mga martyr yung punto, ang argumento ni Satanas wala ng bigat. Ngayon, anong susunod? Dito na ba yung final verdict para sa lahat? Dito na papasok yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Mhm. Lahat ng natitirang patay mula sa simula ng panahon, bubuhayin. Hindi para sa buhay na walang hanggan, kundi para sa paghaton. At dito, binibigyan diin sa mga source mo na ang paghatol ay perpektong makatarungan. Paano? May iba't ibang antas ng parusa.
Kung gaano kabigat ang kasalanan mo, ganun din kabigat yung parusa. Hindi labis, hindi kulang. So may parusa. At ang lugar ng parusa ay yung lawa ng apoy. Pero dito may isa pang napaka-provocative na ideya sa mga notes mo tungkol sa purpose ng parusang to. Oo. Kasi iisipin mo, di ba, na ang parusa para magtanda o magbago ang isang tao. Pero hindi yun ang sinasabi dito. Hindi talaga. At ito marahil ang isa sa pinakamalalim na konsepto sa lahat ng ito. Ang argumento ay, ang pangpaparusa sa lawan ng apoy ay hindi paraan para gawing perpekto o baguhin ang puso ng isang nilalang. Paano yun? So para saan pang parusa kung hindi rin naman sila magbabago? Para sa katarungan, ang paliwanag ay ganito. Ang kalayaang pumili, yung free will, nagiging perpekto lang yan sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi sa parusa. Hindi sa takot o parusa. Kasi yung pinakamalakas na apela sa puso ng isang nilalang, ayon sa pananaw na ito, na ipakita na sa cross, kung yung sukdulang pag-ibig at sakripisyo na yon ay hindi sapat para baguhin ang isang puso, wala nang mas titindi pa doon. Wow! Ang takot sa apoy, oo, maaaring pumigil sa iyo na gumawa ng masama, pero hindi ito kailanman makakalikha ng tunay at kusang loob na pag-ibig sa puso mo. So, ganun ang sinasabi ng mga source, kung hindi ka binago ng pag-ibig, hindi ka rin mababago ng parusa. Ang bigat nun. Yun ang punto. Kung ganun, ano ang huling mangyayari sa kanila pagkatapos nilang pagbayaran ng kasalanan nila doon sa lawan ng apoy? Ang konklusyon na itinuturo ng mga source na ito ay, pagkatapos pagbayaran ng eksaktong katumbas ng kanilang kasalanan, sila ay babalik sa di pag-iral o non-existence. Mawawala sila. Mawawala. Parang, anticlimactic. O baka masyadong convenient. O baka yun ang pinakamakatarungan at the same time, maawaying solusyon. Ayon sa logic na ito, dahil ang alternatibo ay alinman sa dalawa, di ba? Ano yun? Isang walang hanggang parusa na kino-question ng mga sources kung tugma ba sa karakter ng isang maibiging Diyos o yung pilitin silang magmahal dahil sa takot na sisira naman sa konsepto ng free will. Oo nga. Kaya yung pagbabalik sa di pag-iral, ipinipresenta bilang huling akto ng katarungan, nabayaran ng utang at awa dahil hindi sila pinipilit mabuhay sa isang universo na ang pundasyong ay pag-ibig na hindi nila kailanman pinili. Grabe. Mula sa tunog ng trompeta na parang gavel sa isang korte, sa special role ng mga martyr bilang Exhibit A, hanggang sa napakalalim na konsepto na pag-ibig lang ang kayang magpabago at hindi takot, na-unpack talaga natin. Oo. Ng lahat ng to, ang sentro ng lahat ay hindi lang yung paghatol, kundi yung pagpapatunay na ang pag-ibig at katarungan ang laging nananaig. At ito siguro ang iiwan nating tanong para sa'yo. Nahango mismo sa huling bahagi ng mga source. Kasi binanggit doon at nakakagulat to na kahit yung mga taong tulad ni Pedro, na sa isang pagkakataon ay naging ipokrito, ikinaila si Jesus o sina Pablo at Bernabe na nag-away ng matindu at naghiwalay ng landas. Oo, yung away nila. Kasama sila sa unang pagkabuhay na mag-uli. Hindi sila perpekto, malayo doon, pero bakit sila kasama? Dahil sa kabila ng kanilang mga malalaking pagkakamali, yung nangingibabaw na direksyon ng buhay nila, ay pag-ibig na handang isakripisyo ang sarili. So ang tanong, kung ang sukatan pala sa huli ay hindi isang flawless record, hindi pagiging perfecto, kundi ang pangingibabaw ng pag-ibig na handang mag-alay lang sarili, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga pagkakamali at di kasakdalan, sa sarili mo man o lalo na sa ibang tao?